daily actually. No? At ang pagkatawag ng Diyos na yan, kung ating bibigyan talaga ng pansin, ay magbibigay sa atin sa isang kaalamang espiritual na kung saan mag-lead sa atin para mas maintindihan natin yung ating buhay. Because God is the one who created us, therefore, our purpose should be in God. Amen po ba? Diba sabi nga, you need to understand the design, then, in order for you to have the desire. Parang, halimbawa, parang cellphone. Kailangan alamin mo yung cellphone mo na bago mo nagamitin. No? Pag naintindihan mo yung mga function ng mga cellphone mo, magagaya mo siya ng maayos. Kaya minsan marami sa mga ating mga may edad na phone na parang nahihirapan sila kung ano napipindot nila pag may tumatawag, di ba? Ano napipindot nila. So, pag nalaman natin yung design, magkakaroon tayo ng desire to use it. The same with our life. If you know that you are God's by design, then you will function according to your design. Sino itong mga karpintero? O naranasan maging karpintero, maging nasama-sama sa mga pagtatayo ng bahay. Ako pa yung uncle ko po ay isa pong karpintero yun. So, natuto po ako maghalo ng semento, natuto po ako magpalitada, mag-asintada, ayan ako. Natuto po ako gumamit ng mga lagari, martilyo, ayan. So, marami pong gamit sa carpentry, pero dapat alam mo yung function nila. Baka mamaya yung pinanalagarin mo, lagarin bakal, ginagamit mo yung lagarin kahoy, di ba? Kahit na maghapon ka rin, di ba talagang matatapos yun? So, lagarin nga siya, pero meron siyang specific design and function. So, ganun yung buhay natin, di ba? Pag ang buhay mo ay alam mo kung saan ka dinesign ng Panginoon, at yan ay ginagawa mo yung design mo, you will be blessed by the Lord. You will be found that you will be strengthened by God. So ito yung mga nagtutulak sa atin para patuloy po nating tignan at pag-usapan ang pagkatawag ng Diyos sa ating buhay. At ngayon ay meron tayo isang magandang kwento na gagawin. It's a story about a person na mahilig maglaro ng isda. Sino po rito may aquarium sa bahay? Ha? Sino rito may aquarium sa bahay, di ba? Sino po ano po mga pinapakain ninyo? Ito pong isda na pag-uusapan natin, iba yung gustong kainin. Di ba? So, ito po yung isang kwento sa Biblia na kung saan una, para siyang hindi ka panipaniwala dahil doon sa mga senaryo doon sa pagsalaysay ng Bible. But we will understand that this specific book in the Bible is totoong nangyari. Hindi siya isang fiction, hindi siya parang isang kwentong pambata lang, no? So maraming mga skeptics na sinasabi, hindi yung the book of Jonah, isa lang namang kwentong kwentong pambata lang naman yan. It's just a fiction, no? Na na-create sa utak ng mga tao may malilikot ang isip. Pero pati malalaman na totoo ang story of Jonah. How can we say that the book of Jonah is real and true? Babalik tayo kay Jesus Christ. Is Jesus Christ is true? Totoo ba si Jesus? Diba? Ang tawag ng mga ibang mga scholars is the historical person. Yan, no? Who is the historical person? Jesus Christ. At marami pong nagpatunay na mayroon talagang Jesus na nabuhay sa mundong ito. We have a lot of documents that prove that Jesus Christ is really alive. And Jesus Christ also quoted in his teaching about Jonah. Ibig sabihin, kung kinot yan ng Panginoong Hesus, totoong nangyari yan. Kaya ngayon, ating pag-aralan, ating tignan ang isa pang magandang pagtawag ng Diyos sa buhay ni Jonah. Ano ba ang nangyari kay Jonah nung tinawag siya ng Diyos? Kasi nung nakaraan, di ba? Ang Diyos ay tumatawag to respond to the brokenness of people, di ba? Nung nakaraan, tumawag naman ang Diyos to communicate a big vision to a person that named Abram. No? At naintindihan ni Abraham yung magandahan ng layo ng Diyos sa kanya at sumunod siya. In spite na hindi niya alam yung kanyang pupuntahan, nagtiwala lang siya sa Diyos.
Pinangakuha siya ng Diyos na ikaw ay magiging isang malaking bansa, samantalang wala naman siyang anak. Baog nga si Sarah. Kaya imagine na, di ba, parang the promise is too much big to Abraham, na parang, kung titignan mo ngayon, parang posible talaga mangyari. But the Bible tells us that everything is happening. No? So, kung yung Diyos na nag-perform ng katapatan in the Old Testament, yun na naman yung Diyos na ating sinasamba ngayon eh. Amen mo ba? Yun naman yung Diyos na ating pinigilala ngayon. Ibig sabihin, parang pinapaliwanag ng Diyos sa atin ngayon, na pag tinawag tayo ng Panginoon, meron siyang malaking plano sa buhay mo. Sabihin mo sa iyong katabi, may malaking plano ang Diyos sa buhay mo. Yan, panghawakan natin yan. Para bang sometimes tayo, para bang minsan binibilang natin yung mga taon na lumilipas at talagang may edad na ako, so siguro katabi ko na lang gagawin ko. No! No? Sa Panginoon, may laging malaking plano ang Diyos. Pero ang tanong, handa ka bang tumupad sa kanyang kalooban? Kasi mangyayari lang yan pag tayo sumunod sa kanyang kalooban. Naranasan ni Abraham ang blessing ng Diyos nung pinuntahan niya mismo yung pinangako ng Diyos sa kanya. Nakita mismo ni Abraham, na-experience mismo yung pangako ng Diyos sa kanya when Abraham go to a place in which God told him to go. So ibig sabihin, pag tayo tutupad sa kalooban ng Panginoon, may gagawin tayo. Sabihin mo ulit, may gagawin ka. Sabihin mo tayo, may gagawin ka. Ayan. Praise the Lord. So let's open our Bible in Jonah chapter 1, verse 1 to 17. Actually, the book of Jonah is 4 chapter lang yan. Kaya kung kayo po ay gusto magbasa ng Bible, you can read that in just 20 minutes. And you have now already finished one of the book of Jonah. So tapos na, babasahin natin yan ng buong chapter, pero masyadong mahaba. So siguro yung mga iba, ikukwento ko na lang kung ano nangyari sa mga chapters na yan, no? O paano nangyari yung pagkatawag ni Jonah, paano siya kinain ng malaking isda, di ba? At ano ba yung malaking isda na yun na kumain sa kanya? So scholars argue that it is a blue whale, sperm whale, di ba? Ang dami, di ba? Dahil mga argue, barakuda, di ba? Pating, di ba? Dilis, di ba? So ang dami. There are a lot of speculations sa mga matalinong tao to just investigate kung anong klaseng isda ang kumain kay Jonah. Pero kung titignan mo sa internet, may ano naman may balbas yung isda di ba? Baka isang malaking catfish yung kumain sa kanya. But anyway, the Bible did not name that kind of fish. Okay? So, are you there? In Jonah chapter 1, verse 1 to 17. Okay, ating basahin ang salita ng Panginoon. Sabi doon, the word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me, sabi ng Panginoon. But Jonah ran away and headed to Tarshish. He went down to Joppa and he found a ship bound for that port. After paying the fee, talagang nagbayad pa talaga ng pamasahe. Joke na, no? Parang layuan lang yung pagkatawag ng Panginoon. No? Namasahe talaga siya. No? And he went abroad and sailed to Tarshish to flee from the Lord. Then the Lord sent a great wind on the sea, and such a violent storm arose that the ship threatened to break up. All sailors were afraid, and each cried out to his own God, and they threw a cargo in the sea to lighten the ship. Okay, yung talagang tao, di ba? Pag medyo nag-aagaw buhay ng sitwasyon, di ba? Natututong tumawag sa Diyos di ba? Natututong kuminala sa Diyos. Dati, wala siyang pakialam kung may Diyos ko wala. Pero pag nabibigyan na sa buhay, lumalabas yung kanyang pagiging religyoso. Kaya minsan maganda rin minsan yung nabibigyan tayo sa buhay di ba? Minsan napapahamak tayo talaga na parang mamamatay ka na. Kasi bakit? You will understand that there is a powerful being who created this universe. No? It is a God awakening for you. Kung nangyari sa iya, no? Babagsakan ka ng eroplano pero nakalayo ka, di ba?
Ibig sabihin, pinapaalam ng Diyos na ang buhay mo sa mundong ito ay napaka-fragile. Diba? Sabi nga ng James, diba? The life of a man is just like a vapor. Kumbaga, singaw lang tayo sa mundo ito, mga kapatid. Our life is just a singaw lang. Diba, nung nakaraan, si Henry C. Kaya natin na napakayaman. Pero ngayon, wala na siya. Alam niyo ba na kinumpute namin yung assets ni Henry C. Kahit mabuhay siya ng 100 times, hindi niya kahit ubusin yung pinagkayamanan. But again, his wealth is not, kumbaga, hindi niya napigilan yung pagkamatay. No? Kasi nga, sabi ng Bible, ang tao ay tinakda ng mamatay ng isa. So all of us, sooner or later, we will face physical death. Ang tawag ng iba dyan, ng mga theologian, hindi naman talaga namatay ang tao, nag-change of state lang siya. Yan. So physically, nag-deteriorate yung ating, physical na katawan. No? The law of entropy, kung tawagin nila yan, is, kumbaga, hindi mo naman siya inuutusan, pero kusang nag-deteriorate. Diba? Kahit anong gamit mo na cosmetics dyan, maybe you can delay it for a while, 2 to 3 years, 10 years, but at the end of the day, pupunta pa rin doon. Diba? So, saan tayo? Ba't napunta tayo doon sa Then, sabi doon, the verse 5 said, all the sailors were afraid and cried to his own God, and they threw the cargo into the sea to lighten the ship. But Jonah had gone below the deck, and he lay down and fell into a deep sleep. Aba, nagkakagulo na sa taas. Ito naman si Jonah, masarap ang tulog, di ba? Parang matindi si Jonah, no? Parang, paano siya nakatulog ng ganong kasarap, no? Samantalang nagkakagulo na ang buong, kumbaga, ang dagat. The captain went to him and said, how can you sleep? Ganyan. Get up and call your God. Maybe He will take notice of us and we will not perish. So the crew of the whole ship, even the captain is very desperate now. They are now, naghahanap sila ng Diyos. O baka yung Diyos mo, Jonah. Baka yun po kasi yung mga Diyos namin, walang nag-response eh. Inahawag na namin mga Diyos namin, pati yung mga ninuno ng mga Diyos namin, walang nag-response. Jonah, baka ikaw, yung Diyos mo, ay may kayang gawin sa ating sitwasyon. Yun yung gusto mong iparam ng captain. Then sabi doon, in verse 7 said, ayan, then the sailors said to each other, come, let us cast lots to find out who is responsible for this calamity. So meron silang idea na merong may sanhi yung nangyari sa kanila. Parang sinasabi nila, sino ang may balat dito? Ilang beses na kami naglalayag sa aming buhay, pero ngayon lang kami nakaranas ng ganitong kabayulenting bagyo. Parang sinasabi nila, sino ang may balat sa inyo? Parang gano'n, di ba? Have you ever tried that, no? Meron ka, nagaganda ng buhay mo, may tumating isang tao na gulo, di ba? Siya yung may balat. Di ba? Parang ito ngayon, ginawa nila, nag-cast lot sila, okay? Ano nangyari? At si Jonah ay nanalo sa loto. Di ba? Stress ka ito, di ba? Di ba? But Jonah, ayan, verse 7 tayo, so nag-cast lots sila, they cast lots and the lot fell on Jonah. So they asked him, tell us, who is responsible for making all this trouble for us? What do you do? Sabi ng ganyan, sabi ng mga tao. Where do you came from? What is your country? Ang daming tanong, no? Parang sunod-sunod sa sakatan ginagawa mo. Then from what people are you? And Jonah answered yung mga tripulante sa barko. Sabi niya, he answered, I am a Hebrew and I worship the Lord, the God of heaven who made the sea and the land. Eh, yun pala Jonah eh. Bakit ka umalis? Bakit ka tumakbo sa nais ng Diyos? Ginawa mo lang Diyos mo eh. No? Alam nga ba ni Jonah kung sinong lumikha ng langit, ang lupa, ang dagat, at ang kalupaan? Pero bakit si Jonah tumakbo?
Verse 2 said, this terrified them and they asked, what have you done? They knew he was running away from the Lord because he had already told them so. Ibig sabihin, kinuwento ni Jonah yung kanyang pangyayari na ang Diyos ay nangusap sa akin, pinapunta ko sa Nineveh, pero ako naman ay magpa-flight going Tarshish. Kinuwento niya sa mga tripulante at sinabi, anong ginawa mo, Jonah? The sea was getting rougher and rougher. So they asked him, what should we do to make the sea calm down? Kaya si Jonah, dahil ikaw yung problema, Jonah, tatanungin ka namin kung anong solusyon ang meron ka. Ikaw ang dala ng problema at ikaw din ang gagawa ng solusyon sa problema. Dapat lang talaga talagang buhay, no? Kung ikaw yung may problema, ikaw ang dala ng problema, ikaw din dapat ang magbibigay ng solusyon sa problema. Hindi dapat yung ibang tao ang gagawa ng solusyon sa iyong problema. Tama? Dapat ganun tayo. Ang tawag yan, being responsible. Yan. Huwag tayo dapat irresponsible. Kung tayo may problema, ulit tayo umayos. Ito yung usapan. Sabi ng mga tripulante, anong gagawin natin? Anong gagawin natin ngayon dito? Kasi ikaw pala may problema. So, anong dapat yung gawin? Then verse 11 said, the sea was, verse 12 said, pick me up and throw me into the sea. He replied, and it will become calm. Yun. So the solution is, walang ibang bagay, kundi tapon niyo sa dagat. Alam kasi ni Jonah talaga yung calling niya. And he replied, and I know that it is my fault that this great storm has come upon you. Parang sinasabi ngayon, pag para tayo nag-disobey sa Word of God, may mga nadadamay talagang mga tao. Di ba? Tama ba? Para ito yung sinasabi ng salita ng Diyos whether we like it or not. Jonah, no? Yung mga tripulante ng barko, ang ganda-ganda na kanilang paglalayag, sumama si Jonah, pati siya nadamay tuloy. No? Nagkaroon siya ng problema. In verse 13 said, ano sinasabi doon? Instead, the men did their best to throw back to the land. But they could not. Kumbaga, gusto na lang ihabis si Jonah doon na sa pangpang. Pero hindi nila nagawa. Bakit? For the sea grew even wilder than before. Bisa namin, lumalakas talaga yung alon, lumalakas yung hangin. Then they cried. Ito matindi dito, itong mga tripulante ng barko, nanalig na sa Diyos. Ano sabi doon? Then they cried to the Lord. O Lord, please don't let us die for taking this man's life. Don't hold us accountable for killing an innocent man for you. O Lord, have done as you please. Then they took Jonah and threw him overboard, and the raging sea grew calm. And this man greatly feared the Lord, and they offered sacrifice to the Lord and made vows to him. Grabe, no? Ito maganda pala, no? Ay, minsan maganda rin minsan na lalayo sa Diyos kasi may nakakakilala. Di ba? Ang ganda ng kwento. Di ba? Parang muna, parang Jonah's fleeing from the fall of the Lord. Sumakay sa isang barko, no? Nagkaroon ng matinding storm. Pero, nagkaalaman kung sino yung totoong Diyos. Hindi man sabi ni Jonah, ang Diyos ko ay katulad sa inyo, no? Sinabi niya, and these people now is believing to the Lord. The Lord here, kung tingnan po sa original text is Yahweh. Kaya nga Lord God, yung Yahweh, ito po yung name of God. Yung God dito is the word Elohim. So makita natin, no? Grabe. So natuto silang mag-alay sa Panginoon. Buti pa itong mga ito. Matutong nag-alay samantalang si Jonah, inutusan ng Panginoon kung saan nagpupunta. In verse 70 said, but the Lord provided a great fish to swallow Jonah, and Jonah was inside the fish 3 days and 3 nights. At ito yung kwento ng isang tao na tumakas sa pagkatawag ng Diyos sa kanya.
Sabi ng mga ibang mga commentator dito, kaya daw nabuhay si Jonah sa loob ng tiyan ng isang malaking isda because napunta siya sa air pocket. Sabi ko alam kung ang isda ba, may mga air pocket sila. So, yun daw yung nangyari kay Jonah, kaya siya nabuhay. Kasi nga, matindi ang gastric juice ng isang malaking isda. Kasi kaya tumunaw ng mga buto yan. So how come that 3 days Jonah survived and still praying inside the belly of the big fish? Para isang paala sa atin, no? Na kailan ba natin matutupang manalangin pag tayo nasa tiyan ng malaking problema? Diba? Well, we cannot pray right now. Or we become not active in prayer right now. Hintayin ba natin na magka-lunod-lunod tayo at lulukin tayo ng isang napakalaking problema, then doon tayo mag-pray? But if ngayon pa lang you become now prayer warrior of the Lord. By the way, we have a prayer meeting every Saturday of the week, 8 a.m. dito po sa lugar natin na to. Ngayon, kung gusto niyo pong mag-join, please inform us. Okay? I know na yung sometimes mga schedule talaga na kinakapunta. We try our best na makita lahat na gusto sumama sa panalangin. Kasi bakit? Ang motto po namin, alam niyo kung ano yung motto namin? You know what our motto it is? Simple lang naman, we believe in the power of prayer. Amen ba? We believe in the power of prayer. Naniniwala po kami na kami nang umaattend sa prayer meeting every Saturday. Naniniwala po kami sa kapangyarihan ng panalangin. Kaya kung naniniwala po kayo sa kapangyarihan ng panalangin, join us. Sama-sama tayong manalangin sa Diyos na buhay. So straying from God's plan becomes a wandering journey without direction. Ito yung nangyari kay Job. Nung siya ay lumayo doon sa nais ng Panginoon, yes, buhay nga siya. No? Yes, si Jonah, buhay pa rin, humihinga. Namasahe pa nga eh, di ba? Masahe pa siya, di ba? Humihinga, natutulog, pero wala na siyang direction. Alam mo na yung mga tama, di ba? Humihinga naman, kumakain, mas mayaman pa nga sa atin. Pero kung talagang dinimihin mo yung buhay, wala namang direction. Kasiyahan niya na lang kung ano yung meron siya. Alam niyo ba napakalungkot na buhay yan? Na mabuhay ka ng walang direksyon. Kasi kung nabubuhay ka ng walang direksyon, all the influence of this world will be upon you. Pero kung may direksyon ka, hindi ka basta-basta na-influence ng mundo. If you have the goal to follow the Lord, hindi ka basta-basta na-influence ng sanlibutan. So, Jonah means is a dove. You know what? Ang mga ibon, especially ang dove, they can predict the coming storm and flee before the storm came. Si Jonah, iba. No? Tinawag siya ng Diyos, lumipad siya palayo sa tawag ng Panginoon. And the word Amittai means truth. Kumbaga si Jonah, yung kanyang identity is a dove and a truth, pero yung buhay niya, the way he lived himself, is not in the truth. Kumbaga yung pa naman yung pangalan niya, yung pa naman yung kanyang identity, pero hindi nakikita sa kanya yung buhay na meron siya. Parang Kristiyano rin, di ba? Sinasabi niya, Kristiyano siya. Pero hindi naman nangyayari sa kanya yung pagiging Kristiyano. Kung magsalita, akala mo, kanya yung mundo. Kung magsalita, akala mo, magsalita niya yung kapwa niya, tao na masasakit. Sabi niya, Christian po ako. Kaya ang tanong natin, biblical ba? Yes, Kristiyano, pagkatanong, biblical ba? Are you a biblical Christian? Kasi meron kasi biblical na Kristiyano eh, di ba? Or si Jonah, ano siya, no? A dove siya, and the truth, but lumayo siya sa pagkatawag ng Panginoon. So as we looking at the history, the story of Jonah, let us navigate about the truth behind this reluctant prophet who flee from God's command and to do his own ways. Diba, the book of Jonah is a prophet.
part siya ng minor prophet. Pero pag binasa mo siya, it's more on narrative. Kaya gaya pag binasa mo yung aklat ni Isaiah talaga na, oh Jerusalem, darating ang panahon, ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Meron mga prophetic word. No? The book of Jeremiah, the weeping prophet. Meron ganyan sila mga prophetic word. No? Sila Amos, sila Nahum. Pero pagdating mo kay Jonah, wala man lang prophetic words kay Jonah. Isa lang po yung prophetic word na dapat niya gawin. Go to Nineveh and speak what I want to say to them. At yun pa yung tinakasa ni Jonah. Alamin natin, bakit pa tinakasa ni Jonah ang pagkatawag ng Diyos sa kanyang buwan. So si Jonah, may pagkamatigas ang kanyang ulo. Suwayin mo ang Diyos ng mga pangyarihan. Iba yun. So, as I share to you the 3 waves of truth about Jonah's story, may this usher us into the reality that as a Christian, our prime goal to live in is in the calling or in the Word of God or in the will of God in spite of the very midst challenge of any situation and circumstances. Sana, ma-realize natin after we discuss these 3 waves of truth, kaya ginawa kong waves, di ba? Kasi nga, dagat ang pinag-uusapan natin. At least maalala natin, di ba? At least hindi siya tidal, di ba? Wave lang siya. Okay? Na ma-realize natin, bilang isang Kristiyano, na ano man yung ating sitwasyon sa buhay, matutunan natin mabuhay sa nais ng Diyos. No? In riches and in poor, Lord, I will live in your will. Hindi magdidikta ang aking sitwasyon, hindi magdidikta ang aking paligid, ang aking nararamdaman para hindi ako mabuhay sa iyong kalooban. Because that is the meaning of holiness. Sana ma-realize natin after I share to you the 3 waves of truth. In Jonah chapter 1, verse 1 to 3, basahin po natin ulit. Sabi dito, the word of the Lord came to Jonah. Ipinarating ng Diyos ang kanyang mensahe kay Jonah. Ano ba ang propeta during that time? It is a mouthpiece of God. Sila yung mga nagsasalita sa mga tao dahil pinapadaan sa kanila ang nais ng Diyos. They are the one who say that it is the Lord will is. Ito yung nais ng Panginoon, the saith the Lord. Pero si Jonah, nung dumating sa kanya ang nais ng Panginoon at siya ay inuutusan na pumunta sa Nineveh, in verse said, go to the great city of Nineveh and preach against it because its wickedness has come up before me. Jonah, masyado nang masama ang Nineveh. Gusto ko, ipahayag mo ang ebanghelyo na sasabihin ko sa iyo. And Jonah refused it. In verse it said, Jonah ran away from the Lord and headed to Tarshish. He went down to Joppa, where he found a ship bound for the port. After paying a fare, he went abroad and sailed to Tarshish to flee from the Lord. In chapter 4, verse 1 to 3, talon po tayo. Tignan po natin dito. Chapter 4 ng Jonah, verse 1 to 3, sabi lang, but Jonah was greatly displeased and became angry. He prayed to the Lord, O Lord, this is not what I said when I was still at home. That is why I was so quick to flee to Tarshish. Ayan. Ito pala yung sitwasyon, no? Yung chapter 4, nakita natin, parang meron ng sinabi ang Panginoon at ginawa doon sa Nineveh na kung saan mas ikinagalit ni Jonah. I knew that you are gracious and compassionate God, slow to anger, abounding in love, a God who relents from sending calamity. Now, O Lord, take away my life, for it's better for me to die than to live. May imagine si Jonah. Lord, patayin mo na lang kasi pumunta ako sa Nineveh. It's better for me to die than to go there and speak the word of God. So bakit ba ganun katindi yung pagsuway ni Jonah? The Bible tells us that Nineveh, okay?
the great city of Nineveh. Ito po yung pinakasentro ng Assyria during that time. At ito yung panahon na kung saan naghahari ang Assyrian Kingdom. At si Jonah kasi, nasa northern kingdom po siya na nag-prophesy. So, ang nangyari, nung nagkaroon po ng invasion ng Assyrian, doon po sa taas po ng Damascus, nakita niya po kasi, papaano pinahirapan ng mga Assyrian people ang kanyang bayan. Alam niyo mo rin ginawa ng mga Assyrian na to? Sa mga nakasawat nilang mga kingdom ng mga series, anong ginagawa nila? They piled up a pyramid of heads outside the city. At nirape nila ang mga babae, pinapatay nila ang mga bata. That's how brutal these people is. And Jonah is one of the witnesses of brutality. No wonder Jonah has arranged in his heart that dapat, Lord, yung apoy ang dapat sa kanila. Hindi dapat yung ebanghelyo, kundi dapat judgment ang ibabago sa kanila. Because Jonah saw the priest paano ginagapos sa kahoy at tinataga isa-isa at nagpuputol ang kanila. Jonah is the witness of that. Tanong, ito ba yung isa sa mga pwede nag-escape? Kaya talalayo sa presensya ng Panginoon? Pinatawagin tayo. Kasi natin, Lord, kasi grabe yung mga tao na yan. Dapat talaga yan. Sunugin na sa impyerno. Ang sasama nila, samantala, nasa ng Diyos, sila magbago. Kaya minsan, sa ating buhay mga kapatid, tingnan natin, baka tayo naging cause para hindi nagbabago yung ating paligid. Baka we are the one who reluctantly telling the truth about the beauty of God's calling in our life. Kaya maraming mga tao minsan, pag nag-share tayo ng gospel, hindi sila naniniwala. Kasi bakit? Baka hindi nag-reflect sa atin yung calling ng Diyos. No? And you are reluctant to show to the people. Probably because nahihiya ka, baka kantsawan ka, pumunta ka ng church, hindi nasulog ka dyan. Diba, mga Pilipino pa naman, di ba magagaling sa ganyan mga style. Pero kung hindi naman yung buhay, wala rin naman narating. Tama ba? Diba? Sometimes we need to change our mental culture. And God's inviting us now to be part of His culture. Mayaman po ang kultura ng Ebanghelyo at kaharian ng Diyos, mga kapatid. So number one truth is, we are not called to seek our own greatness, but to show, to display, or exhibit the greatness of God in our calling. Is the failure of Jonah, na dapat yung kanyang pagpunta sa Nineveh para sabihan yung kabutihan ng Diyos sa mga tao yon, para mag-glory ang Diyos sa kanila, hindi ginawa ni Jonah. Our calling is not our own glory, but God's glory. Tandaan natin, tinawag ng Panginoon, tinawag tayo ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. And we need to do that in order for us to glorify our Father in heaven. His glory is our mission. Dapat ang misyon ng ating buhay ay patuloy magbigay ng karangalan, magbigay ng karangyaan, magbigay ng pasasalamat, magbigay ng papuri sa Diyos na buhay na tumawag sa atin. It should be our greatest mission. But in riches or in poor, Lord, I will praise you. In sickness or in health, Lord, I will declare that you are God, that you are the Almighty, that you are the Savior, that you are a merciful God. At ganyan yung ating ulitin. Because our calling should be our mission to glorify God. Kaya alam mo si Princess Mera? Sounds familiar for you. Sino pang nakapanood ng Aquaman? I'm sorry. Kaya niya si Princess Mera doon. Alam niyo, dapat nagawa ko ng slides eh. Hindi kasi tinanggap yung subscription ni Canva eh. Nanisip ko Ayaw niya tanggapin. Anyway,
Straight na sabi ko, Lord, meron ba gusto ipakita? Wala nangyari. Kailan niyo mo si Princess Mera? In Aquaman, so kung ako na kay Aquaman. Diba? May sinabi siya doon, meron siyang tagline, sabi niya ganyan. Sometimes, sabi niya ganyan, you have to do what's right, even though if your heart aches against it. Ulit ito, sabi ni Princess Mera doon sa Aquaman, sometimes you have to do what is right, sabi niya ganyan, even if your heart aches against it. Minsan yung mga pinapagawa si Lord na masasakit, parang malulupit na sitwasyon. But if that is right, are you willing to do it? Just like Jonah, may pinagdadalamhati sa kanyang kababayan na pinahirapan ng mga Assyrian and God now calling him to preach the good news to the city. But Jonah flees from the calling of God sa buhay niya. Sometimes God's guidance exceed our preferences. Minsan ang Panginoon, yung pag-guide sa buhay natin, minsan lagpas doon sa ating pangunawa. And pag hindi natin nauunawaan yung nais ng Diyos sa buhay natin, yung guidance ng Panginoon, the chances are we are to struggle. Lord, ito pa rin ba yung sinasabi mong will ko sa'yo? Diba? Lord, ito pa rin ba yung buhay ng isang Kristiyano? Because sometimes God's leading is beyond our preferences, beyond our six senses. Kaya nga may faith tayo, di ba? Anong purpose ng faith? In order for you to walk in a supernatural realm. In order for you to see the supernatural activity of God. Amen ba? Kasi kung kaya mo rin palang gawin yung buhay mo, ay para saan ba yung mananampalataya natin? That's why God teaches us to have faith in Him in order for us to see how God's work in the supernatural realm. That God, masabi mo, that God is all things for Him is impossible. Walang hindi kaya ang Diyos ko. Bakit mahalaga na mag-glorify natin ang Diyos sa ating calling? Lahat ba tayo tinawag ng Diyos ngayon? Lahat ng tinawag ng Diyos. Ano yung pagkatawag sa atin? Kung babalikan po natin ang sinasabi ng New Testament Bible natin, tinawag tayo ng Diyos na kanyang mga anak. To those who believe in Him and accept Him, He gave the right to become children of God. Dati, isa kang anak ni Satanas, pero nung naniwala ka kay Jesus, naging anak ka ng Diyos. Paano nangyari yun? Dati kalaban ka ng Diyos, pero naging anak ka niya. Hindi ba himala yun, mga kapatid? Hindi ba isang pagpapala yun? Hindi ba isang karangalan sa atin bilang isang tao na makasalanan, maging anak ka ng Diyos? Hindi ba napakagandang balita yan sa ating buhay? Come on, church! Hindi ba ang sarap lumakad sa mundong ito? Na anak ka ng Diyos. Anak ka ng Diyos na gumawa ng langit at lupa. But sometimes many Christians fail to understand the value and the beauty of God's calling in their life. Bakit? They are more on concern. Wala concern. Parang si Jonah, concerned siya sa kanyang sarili. Meron siyang kinigimgim, maybe nagalit sa mga Assyrian people at ayaw niya sumunod sa Diyos. So bakit mahalaga na nag-glorify natin ang Diyos sa ating calling? Number one, to guard us against pride. Recognizing and attributing our success and achievements to God's greatness help us to guard against pride and self-reliance. Keep us humble, acknowledging that that we are mere vessel of God to exhibit His purpose. Naniniwala ba kayo? Naniniwala ba na pag ginamit kayo ng Diyos, palataanin niya kayo sa mga pagpapala niya? Have you ever that kind of faith right now?
But when you obey the Lord, dadaanin ka sa nais ng Diyos na pagpapala na gusto ng pinagdaan. Remember, the word Father in the Bible, our Father, our God is our Father. What's the other meaning of Father? Diyos siya, Pastor, pero what's the meaning technically in the Bible? In the biblical sense, what is the Father? Father means a source. Kaya yung mga tatay, patulad ko, tayo po yung source ng ating pamilya. Hindi lang tayo source ng kanilang mga ginagastos, source din tayo ng kanilang kalakasan, source tayo ng kanilang pagiging isang matuwid na tao, source dapat tayo ng magkakaroon sila ng tamang perspektibo sa buhay. Why? Because the meaning of the Father is the source. Kaya nga, ina-anoint ng Diyos ang mga tatay. Kaya nga si Adan, bago siya maging tatay, binigyan siya ng Garden of Eden. Kasama yung kanyang mga anak namuhay sa labas ng Eden. Kasi nga yung tatay, yung source mismo, hindi siya nag-function. Di ba meron kasabihan sa mga Pilipino? Pag daw mabuhay ang pundasyon. Ha? Di ba meron tayong kasabihan? Ang nanay ay Ilaw. si red light of the... Nag-upgrade na, di ba? Red na, di ba? Dati lang, para lang, di ba? Siyempre, nag-upgrade, di ba? Ilaw ng tahanan. Dati naman ay... Haligi. Pag mabuhay ang haligi ng tahanan, napupundi ang ilaw. Amen. Amen. Are you there? Amen. Sa inyo mga men sa hero, I'm challenging you to stand up as gods of men. Tumayo tayo bilang mga tinawag ng Diyos, ng mga tatay, ng mga lalaki ng Diyos. Kasi bakit tayo dapat ang namumuna sa ating pamilya? No? When you lost your GPS in following God's direction, everything manay-umpisa sa mangyayari. Kaya tayo mga tatay is the source of the strength of our family. General, kumbaga, di ba? Diba? General has no sign of weakness. Ano mga tatay eh, di ba? Diba sabi nga sa FB, ang pinakasinungaling sa inyong pamilya ay walang iba ang iyong ama. Sasabihin ma, Papa, okay ka lang, okay na okay ako. Kahit hindi kumakain ng 3 araw. Masaya ako, masaya ako. Diba? Okay na ba yung work mo? Okay na okay yung work ko. Ito na mga tatay, you know what? Na-appreciate ng Diyos ang mga sacrifice sa ating pamilya. Kaya keep on sacrificing yourself for your family because God is watching you. Amen? At pantangin mga tatay dito. So, it's important to glorify God in our calling because to guard us against pride. You know, Lucifer, pride against God. Pinagsa sa Diyos. Ano ba? Ano ba yung kahalagahan? Bakit kailangan mag-glorify ang Diyos sa ating calling? Next is encouragement to fellow believers. By showing God's greatness in our calling, we encourage and inspire our fellow believers when they see how God is working in you through a tough situation. It will encourage them. It will bless them. Di ba ang sarap? Grabe, umuulan. Wala ng pera, nasa church pa rin. Samantala ka, may sakyan ka, may motor, hindi umakin ng church. Di ba nagiging encouragement ka? When we are in Baguio City, kami ni ko, siguro yung mga anak ko nun, panganay is 4 years old, at yung pangalawa is 2 years old. Kahit nabubabagi po, pumunta kami talaga sa church. Babasa kami because we want to show them the congregation, their pastor, walang inuurong ng paglilingkod. Dumating po panahon yung mga anak kakasakit. Kaya sabi ko, this is our commitment to the Lord. Let us set an example for them. Now whatever happens, we will do the ministry of the Lord. Ginawa po namin ni mismo. Kaya wala sila masabi sa amin. Ang pastor nila ay tamad. Pastor nila ay sumisikot, mag-umuulan. Show them. So bakit? We want to encourage them through our life. Humble na buhay po namin. Kaya naman makapagbigay ng inspiration sa inyo para patuloy kayo sumunod sa kalooban ng Panginoon. Yan na naman po mga
pastor, alam ko yung mga paalala lagi sa mga tupa ng Panginoon. No? Dahil kami napapaalala, sunod naman sa kanila. Ano ba yung sinasabi namin every Sunday kung nakapasok yung kami, di ba? Dahil namin siya, all na lang kami, di ba? Sa yung Biblia, sunod sa kalooban ng Diyos, di ba? Parang yung mga sirang plaka na eh. Di ba? Sana huwag yung pagsawaan yung mga paalala na yung mga kapatid. Kasi yan ay paalala yan ng Diyos sa inyo. Amen po ba? Amen. So, to encourage our fellow believers, ano sasabi doon kay Timothy? 2 Timothy chapter 2, verse 3 said, endure hardship with us like a good soldier of Jesus Christ. No one serving as soldier gets involved in civilian affairs. He wants to please his commanding officer. Ganun tayo. No? Hindi tayo ipag-engage sa anumang larangan ng ginagawa sa libutan ito. Why? Because we have a master na kailangan parangalan natin ang ating Diyos. Di ba? Sometimes parang nakakaawa, no? Pagbukas mo ng cellphone mo, di ba? Yung mga barkada mo, nag-honorable na. Samantaling ko na sa church. Nahingit ba kayo ron? Minsan pumapasya sila doon sa kagandang place ng puri. Samantaling ko na sa church, nahingit ba kayo ron? Sabi ng Bible, a real story of Jesus Christ, hindi niya na pinapansin niya kasi ba't ang kanyang puso ay parangalan ng kanyang officer, ang kanyang general. Walang iba kundi ang Panginoon Jesus. Sabi doon sa Matthew, the next, why we need to glorify God in our calling, testimony to others. This is what happened to Jonah, no? Naniwala yung mga tripulante sa kanya nung sinabi niya, yung Diyos ko kasi na tumawag sa akin, tinakbuhan ko. Ganun ba? Ito pa rin naging problema sa amin. They believe in God. So this demonstrating God's greatness in our calling serve as a testimony to others. This is what happened in Acts chapter 2. The daily, sabi ng Panginoon doon, they add to their fellowship. Kasi bakit? Nakita sa buhay nila yung greatness ng Diyos pagkatawag sa kanila. Both believers and non-believers, it shows the transformative power of God in our lives, that we can inspire others to seek Him and pursue their own calling with faith and obedience. Ang sinasabi sa Matthew chapter 5, verse 16 said, in the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Mga kapatid, dapat yung ilaw natin ay hindi aandap-andap. Show your light to the world, so that they will see this world, how gracious, how loving your Father is, and they will glorify our Heavenly Father. Jonah, a prophet, is a mouthpiece of God, should be, pero hindi niya ginawa ang calling ng Diyos sa kanya. So he did glorify God by his calling, but rather Jonah flee from the calling of God and paid for his voyage to Tarshish. Nagbayad pa talaga siya, no? Talagang willing pa talaga siya magbayad. Hindi niya naisip na yung pera niya, galing naman sa Diyos. Kasi merong kahibangan din ng tao, no? Parang sinosolo natin yung ating resources. No? Hindi natin mo na iniisip na ang Diyos pala nagbigay niyan. No? At we try to do our own things, not to the things of God. So si Jonah So makikita natin sa pagsalungat ng ating buhay sa Diyos, that chances are we will mismanage the God's given resources, talents, and gift. Ano sabi ni Miles Monroe? Saan daw yung pinakamayaman na lupa sa buong mundo? Alam niyo ba? Saan? Saan? Nagkita ng premyo sa liga. Nag-isip bigla lang. You know, Miles Monroe said that, you know what, the wealthiest place in the world is in cemetery. Bakit? Marami doon magagaling, mahusay, talentado, nakaunlang ang kanilang kahusayan 6 feet below the ground. Because it even responds to the calling of God in their life. Kaya sabi niya, the greatest, the saddest part of a man if he is grow in wrong direction. Anak ng Diyos ka pero
naging mahusay kang karnaper, parang dito maganda yun. Ang dami mo ang pera, ang dami ang kotse, karnaper ka naman. Diba? Guys, ito si Jonah, kita natin. Galing niyang umiska po, di ba? Kumbaga parang palos, no? Parang si Jonah palos, di ba? Magaling gumawa ng paraan pag tumatawag ang Diyos, alam niya yung ginagawa niya. So, pangalawang wave ng automanan ito sa pinag-uusapan natin sa about the fish in Jonah is mabasa po natin doon sa chapter 2 chapter 1 verse 3. Ang sabi doon, but Jonah ran away from the Lord and headed to Tarshish. He went to Joppa where he found a ship bound for that port. After paying the fare, he went abroad and sailed to Tarshish to flee from the Lord. You know what? Actually, yung nga sabi mo, di ako nagawa talaga ng slides. Kung ating titignan sa geographical location, alam niyo po ba na from Joppa going to Nineveh is just 550 kilometers lang or miles. But yung Tarshish na sinasabi sa Bible is 2,500 kilometers. That is in the eastern part of Spain na yun. Yung Tarshish, ang layo! Kumbaga si Jonah, yung sinasabi ng Panginoon na 500 kilometers away lang, pero si Jonah, willing siyang mag-travel ng 2,500 kilometers away from the calling of God. Anong ibig sabihin niyan? It takes much more effort to disobey God rather to simply obeying Him. Totoo yun! Mas nalulugi tayo sa buhay pag tayo ay sumusuway sa Diyos. Mas maraming nawawala sa atin pag sumusuway tayo sa nais ng Diyos, mga kapatid. Just like what happened to Jonah. Tanong, why it takes so much effort to disobey God rather than to obey Him? Bakit? Ano kaya? Number one, because the so-called internal conflict. Kasi bakit? Alam mo sarili mo may pinapagawa ng Diyos sa'yo. Alam mo sarili mo na hindi ang kalooban ng Diyos at mo ginagawa. You know that. Because God imprinted that in your thinking. There is an internal conflict inside of you, worrying something na bakit ito ginawa. Bakit ako naging ganun? You know that. When we disobey God, we often experience the internal conflict. Our conscience, which is guided by God's principle, may convict us, causing feeling of guilt, shame, and unrest. This internal struggle can be emotionally draining, and it requires significant mental effort to suppress or ignore. Hirap niyan, konsensya mo yung sasalita sa'yo. Bakit mo ginawa? Bakit hindi ka nag-response sa calling? Bakit ka naging ganyan? Alam mo naman yung tama eh. Because the moral aspect of man, nandito yan. Binigay ng Diyos yan. The standard of truth na sa atin yan, kaya hindi ka makilala sa Panginoon. Ang tanong ba ang ginawa? It is the internal conflict. Why it takes much more effort to disobey God rather to obey Him? Wasted resources. Dahil hindi mo kailangan Diyos, yung mga pagpapanatanggap mo, kung saan mo nilalagay? Sa Kanya, sa iyo. Kasi diba sabi ko nakaraan, if a man didn't know the purpose of God in his life, everything on him become a pleasure. Lahat ng meron siya, gagawin niyang personal pleasure. Pag meron siya 100 milyon, magbabakasyon yan sa Kuwait, magbabakasyon yan sa Nevada, magbabakasyon yan sa Canada, lilibutin niya ang buong mundo kasi ba? Meron siya capacity to do that. Mag-cruise yan. From Japan to Korea, to Switzerland. Lilibutin niya at pag nakakwentuhan mo siya, nakapunta
na ako sa Switzerland. Ang tanong, sa langit kaya makapunta ka? The Bible reminds us, a prophet is a man that he gave the whole world, but he loses his own soul. Hindi naman lumabawal ang Panginoon na nakapunta tayo sa ibang bansa. But if that gives you, if that's the away from the quality of the Lord, para si Jonah, no? Sabi niya, Nineveh, aba gusto pumunta ng Tarshish. Gusto mag-travel sa Tarshish. So kita natin, di ba? The waste of resources. At hindi lang yan, yung lakas natin. At bandang huli, kung ikaw na hindi ka na makakita, ang dami mo ng rayuma sa katawan, luma sa atin, Lord, gusto ko mag-serve sa'yo. Still lang. Di sana ng kapatahan mo, di sana ng malakas pa ang katawan mo, di sana ng okay pa yung mga ligaments mo, doon mo sana inasam na maglingkod sa Diyos. Ano mo gawin? Ano gusto mong gawin ni Lord sa'yo? Magpamadi ko, pakain ka? Okay. It's not. Because there is law in this world that we need to obey. The law of entropy. Lahat tayo, naging bata, naging maganda, naging guwapo. Pero time will come, yung talat na meron tayo, whether we like it or not, kukulubot at kukulubot yan. At doon natin aasarin maglingkod sa Panginoon. Ngayon pa lang mga kapatid, kung naririnig mo na ang tinig ng Diyos, kaya ka na maglingkod. Maybe tomorrow is too late. You know what? Meron akong isang FB page, mga EPS. Ang dami ko namamatay na EPS niyo. Meron daw sa review sa ating mga EPS. Nag-bike lang. 10 months lang sa Korea, nag-bike patungo sa kanyang Tunjang. Nakakata. Nung nakaraan, may sakit sa, I think, brain tumor yata sa nabasa ko. Guys. Those are the warnings for us. Nagawin natin ang kalooban ng Diyos. Sana yun na yung mga paalala sa ating mga paligid na dapat tayong sumunod sa nais ng Diyos. Because to disobey God, it takes much more effort rather to simply obey. Ano ba mangyayari pag nagsusubi natin ang kalooban ng Panginoon? Loss of peace and joy. Diba? Kaya maraming nga tao, bumibili sila ng kanilang kasiyahan, kapayapaan. Parang gusto pumunta doon sa Mount Everest kasi napaka-peaceful doon. Yung pera siya, kasi doon. Di ba ang sarap ng sa bahay ka lang, pero yung kapayapaan ng Panginoon at kanyang kasiyahan, dala-dala mo. Di ba ang sarap habang naglalakad ka, grabe, Lord, the joy of the Lord is my strength, di ba? The joy of the Lord is here. Grabe yun! Di ba napakagandang buhay yan? Ay, kita mo, nagkakagulo sa labas, pero inside of you, there is a peace of God. Na hindi pwedeng bayaran ng anumang milyones sa mundo ito. You can only find that when you obey the calling of God in your life. Amen po ba? Sumunod tayo sa Diyos, sumunod tayo sa Diyos. Hindi masama ang pagsunod sa Diyos. In fact, pag sumunod tayo sa Diyos, tayo para sa atin din naman yun. So why we resist the calling of God in our life? Why we need to flee from the calling of God sa buhay natin? Stay away to what God wants us to be can rob us of peace and joy that comes from walking in alignment of His will. Sinasabi sa Proverbs chapter 3, verse 5 and 8, verse 5 and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your paths straight. Sabihin, iso-shortcut ni Lord yung buhay mo patungo sa nais niya. Ito lang ang pagsunod sa Diyos, yan ang shortcut ng blessing sa atin. Amen ba? Di ba sa pupunta sa blessing ng Panginoon, meron kang kasiyahan sa puso, may kapayapaan. Di ba